So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, itong gagong to, no, itong si Libiste, dinimandan na po ng DOE. Dapat dati pa dinimanda to, no? Kasi tinan ninyo mga kababayan, no, dyan minsan ako naiinis, eh. Alam nyo, no, yung mga ganyang klaseng mga complaint, yung mga ganyang klaseng mga demanda, actually, complaint pa lang ito, no? Complaint pa lang pala ito. Di pa pala demanda ito, no? Well, yung mga ganyan kasi mga complaint kasi mga babayan, tumatagal po yan ng mahabang taon. Malimit yan 5 years, ganyan. Especially si Libiste pa yung kalaban dito na anak ng isang senadora. Dapat dati pa. Bakit? Pero by the way, no, good job pa rin kahit mabagal. Good job pa rin DOE, no? So sabi dito, DOE files complaint versus Libiste, 5 other solar film executives. So ito si Sharon Garin ito, no? Sharon Garin. So sabi dito, the Department of Justice on Thursday said it is evaluating the complaint filed by Energy Secretary Sharon Garin against Batangas lawmaker Leandro Libistre and officials of a company that failed for 7 years to deliver a contract with the government for the supply of renewable energy. So ito mga kababayan, no, complaint pa lang ito. So pag-complain mangyayari dito, i-evaluate pa ito ng DOJ. Kung saan sinampa, kung DOJ man o sa NBI, pero sa kaso po na ito, DOJ. Tapos pag nakita may probable cause, investigation, case build-up. So matagal pa to. Baka matapos yung termino ni PBBM, hindi pa tapos yan. Baka pag si Sara naging presidente, makalaya po yan si Libiste. Baka mabaliwala lang po yung ginawa niya. Actually, malaking kababuyan po yung ginawa ni Libiste. Akala kasi ng iba mga kababayan, no, na itong ginawa ni Libiste parang wala lang, kuryente lang yan, baliwala lang yan. Ganyan po ang utak ng mga bobong mga DDS. Tingnan nyo to ganyan po kabobo itong mga buwaka ng inang mga DDS po na to. Ito si Libiste mga kababayan, kumubra ng bilyong-bilyong piso gamit ang kanyang connection. Diba at kanyang pangalang Libiste Ligarda. Porque anti-Marcos yan, kakampihan ng mga DDS. So paano ginawa niyang katangahan? Paano ginawa niyang kalokohan sa bayan? Baliwala lang yun. Ganyan po kabobo yung mga DDS mga kababayan. Nalala ko nga, di ba, nung na-invite niya si Libiste, pinalakpakan sa Davao yan eh. O Libiste, kakampi ka namin, palakpakan. Paano na yung, ano ba yung ginawa ni Libiste? So mga kababayan, alam naman natin to no? Kasi nabalita na to in an 8 complaint personally filed by Garin before the DOJ last Wednesday, Garin explained that the Libiste controlled firm Solar Para sa Bayan Corporation was granted 25-year legislative franchise to install renewable energy technology microgrids in selected areas in the country. To this date, it has been almost 7 years since the legislative franchise was granted to SPSC. During this period, the respondent being the incorporators, directors, and or officers failed to comply with their obligation under the franchise, he said in their complaint. Tingnan nyo kung anong ginawa ni Libiste. Sumali sa bidding para po makakuha ng franchise 25 years. So kayo ba naniniwala ba kayo na wala kinalaman si Loren dito? Naniniwala ba kayo na yung pagbigay po ng 25 years franchise kay Leandro Libiste, hindi na nga alam si Loren Legarda dito? Alam niyo naman yan si Loren Legarda, di ba? Sala sa init, sala sa lamig yan eh. So ang point natin dito mga kababayan ito, kumita po si Libiste ng dito ng bilyong-bilyong piso, kaya nga may pang vote buying eh. So ang ginawa ni Libiste mga kababayan, yung franchise nga po na binigay sa kanya, na ginrad sa kanya, binenta. Magkano bilyon. Pero bawal po yun. Ewan ko ba, dapat din. Dapat yung Congress, i-demanda rin dapat to si Libiste kung tutusin eh. Dapat po yung franchise po na yan, bago po ilipat sa ibang kumpanya yan, dapat po dumadaan muna sa Congress yan. Pero ito si Libiste, binenta lang. So, continue natin Ito malupit. May mga pangalan dito no? Aside from Libiste, also named respondent are incorporators and board members of the SPSB, namely Antonio Ligarda Sr., Benjamin Ligarda, Antonio Ligarda Jr.,
O to, si Hazel Iris. So, mga babayan, mga ligarda ito. Anto, mga tito. Tito niya. Mga tito niya kay ano yan? Kay Lauren. Tapos sabihin niyo wala ka nalaman si Lauren dito? Kasama sa mga kinasuhan, yung mga kapatid ba o pinsan ni Lauren ito, di ba? Pero, by the way, ay na point natin. Di ba mga tito niya po kay Lauren Ligarda, yung mga kasabot niya nga po dito nga po sa ginawa niyang kalokohan. So sabi ko nga mga streetwise, no, ganyan po kabobo itong mga DDS. Ganyan sila kabobo. Ginago na po tayo. Paano yung mga probinsya na pinangakuan nga po ng kuryente ng kumpanya ni Libiste. So, 7 taon sila nagtitiis hanggang ngayon, wala pa rin kuryente. 7 taon pa rin, hanggang ngayon, wala pa rin silang kuryente. Kasi hindi po na-deliver ni Libiste yung dapat niyang gawin. Ang daming probinsya nun. Ganyan po pagtitiis ng mga kababayan natin, mga ka-streetwise. Pero, sa mga DDS, baliwala lang po yan. Baliwala lang po kahit po na sinto-sinto, baliwala lang po kahit na illogical yung mga sinasabi, baliwala po kahit po na ginagutang sa franchise, basta Duterte supporter sila at saka anti-Marcos sila. Papalakpakan na po ng mga DDS yan. Wala, di ba? Wala eh. Bobo eh. Bobo itong mga DDS na to eh. Tinan ninyo, waka sinto-sinto. So, parang si yung si Barsaga. O kay sinto-sinto na si Barsaga, okay lang. Kasi anti-Marcos, pro Duterte. Si Quanson, mali-mali mga sinasabi. Pero okay lang. Kasi anti-Marcos, pro Duterte, okay lang. Si Ligarda, ito ngayon si Ligarda. Hindi na nga po nag-deliver. No, hindi na nga nag-deliver. Niloko na nga tayo sa franchise, pero anti-Duterte, pero anti-Marcos, tsaka pro Duterte, okay lang, papalakpakan pa rin po nila yan. Ganyan po sila kabobo. Puta, ang bobo-bobo nyo. On by the way, mga babae, meron pa isa dito. So ngayon, no, kumakalat ngayon yung tawag nito, yung pamimigay ng pera ni Libiste. So sabi dito, no, Libiste defense cash distribute, video as Comelec launches fact-finding probe. Okay. So napanood nyo na ba yung video ni Libiste? Ano muna natin ha. So ito ngayon yung picture ni Libiste na namimigay siya ng pera. 500 pesos talaga, no? So hanggang ngayon ba mga babayan, hindi pa rin po tayo natututo? 500 kapalit ng dangal? Wala tayong asenso eh. Puta naman eh. Kaya minsan ito honestly mga babayan, no? Ang sinisisi ko rin po talaga kung bakit di tayo ma-asenso, kapwa din natin Pilipino. Kasi una, alam na nga natin yung mga gobyerno na natin, kurakot, di ba? Maraming kurakot sa gobyerno. Tapos, tuwing eleksyon, pupayag tayo ng ganito na 500 pesos lang. So, kung meron man dito na dapat sisihin, no, kung bakit napag-iiwanan ang Pilipinas, kapwa rin natin mga Pilipino. Actually, may video pa yan eh. Ito yung video niya, no? Bobo eh, no? Hindi man lang inutos sa ibang tao. Siya mismo namigay. Sa dami niyan, tingnan mo naman sa dami niyan. Hindi mo lang inutos, no? Siya pa nagbigay. So ngayon, tingnan niyo to ha. Saan na ba tayo? So dahil nga po dyan sa pamimigay nga po ng pera ni Libiste na yan, ngayon, ang sabi ng Comelec, gagawa kami ng fact-finding probe. Ang tanong dito mga kababayan, naniniwala pa ba tayo sa Comelec? Meron pa ba tayong aasahan sa Comelec? Meron pa bang credibility ang Comelec para mag-fact-finding? Tinan nyo naman mga kababayan. Ayan na naman tayo eh. Tinan nyo naman. Yung Comelec nga po, inabsuelto si Cheese. Yung Comelec nga po, inabsuelto din po si Marcoleta. At yung paliwanag nila ang gulo. Tapos sasabihin nyo ng Comelec, kami po ay nagpo-fact-finding dahil dyan sa ginawa ni Libiste. Huwag kayo mag-alala, gagawin namin ang lahat para malaman ang katotohanan. Hindi na kami naniniwala!
George Garcia, puta palpak ka, hindi na kami naniniwala sa'yo, buha ka ng ina ka. Dati kinakampihan ko pa to kay Glenn Chong eh. Yan si George Garcia. Kinakampihan ko pa yan nung inaawin ni Glenn Chong yan. Well, di ko naman sinasabing tama si Glenn Chong, pero palpak ang Comelec pagdating po nga po dito sa mga fact-finding na yan. Puta, si Marcoleta mga kababayan, si Marcoleta, umamin na po. Umamin na niloko niya at ginago niya at dinaya niya yung sose. Admittance na po yun. Pinalayan nyo pa. Inabsuelto nyo pa. Tapos yun, paano kami maniniwala sa inyo? Na kami po, nakita namin ng video. Nakita namin ng video at yan, kailangan namin imbestigahan yan. Paano kami maniniwala sa inyo? Sa inyo dito, no? So, ayan po yung point natin dito. Nakakadismaya po na makakita tayo ng mga kababayan natin na tumatanggap pa rin po ng 500 pesos. For whatever reason. Kung ito man ay nangyari nung eleksyon o kung nangyari man ito nung Pasko, pero wala man lang ka-ano-ano, di ba? Wala man lang ka secrecy. Talagang on public, 500. So paano yan? Kasi alam naman natin na kumita itong si Libiste no ng bilyong piso. Nang walang puhunan ha, tingnan nyo ha. Nang walang puhunan. Kumuha ng franchise, nakakuha ng franchise, binenta. Kumita siya nang walang puhunan. Ang gamit niya lang, yung nanay niya. O George Garcia. Ewan ko ba sa'yo? Alam kong appointee ka ni PBBM, no? Pero, palpak eh. Alam niyo, ganyan tayo mga kababayan, no? Hindi naman tayo tulad ng ibang mga loyalista vlogger na basta appointee ni PBBM, di na nila babanatan. Ang tanong dito, tama ba ginawa ni George Garcia? Tama ba ginawa niya? Katangkap-tangkap ba yung ginawa niya? Di ba hindi? So, alam naman magpikit mata tayo doon porket appointee ni PBBM. Hindi po ganon. O, di ba? O, yung magkapatid na Rimulya, binabati ko din po natin yan. Hindi porket na appointee ni PBBM, pikit mata lang po tayo. Hindi po ganon. Palpak is palpak, di ba? So yun mga babae, so kayo po, no, diba? Ano masabi nyo nga po dito, no? Actually, no, nakakadismaya talaga na may mga kababayan tayo tumatanggap ng ganyan, no? 500 pesos nang wala man lang kahihiyan, no? Na on public ginagawa nila yan. No? Tapos, ganun nga, di ba? Diba? Ganyan kasi mga Pilipino po talaga ang pinakarason kung bakit, di ba, hindi umaasenso ang Pilipinas, no? So, red flag sa akin si John Vic, di ba? So, yan. So, last topic tayo, ha. So, una sa lahat, mga streetways, no? So, maraming salamat.